serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Maray na aldaw, Bicolandia. Ako po si V. Cadangen, ang Regional Director ng BIR Bicol. Nais ko po sanang anayahan kayo sa aming bagong programa sa radyo na pinamagatang Hello BIR. Sa programang ito, dito po natin pag-uusapan ang iba't ibang plano at mga proyekto ng BIR, pati na rin ang mga karaniwang tanong at concern ng ating mga taxpayers dito sa region. Gusto po namin gawing mas malapit at mas bukas ang aming serbisyo para sa inyo. Sa bawat episode, magbabahagi kami ng mga updates, tips at paalala tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. At syempre, makikinig din kami sa inyong mga hinaing at suhestyon. Kaya mga kababayan, samahan ninyo po kami dito sa Hello BIR, ang programa kung saan mas pinadadali at pinapalinaw ang usapang buwis tungo sa maunlad na Bicolandia at buong Pilipinas. Mabalos po at tara na! Makipagkwentuhan tayo dito sa Hello BIR! Pilipinas, good morning, Bicolandia. Welcome po sa pinakabagong programa ng Radyo Pilipinas Albay kasama ang Bureau of Internal Revenue, Region 10, Bicol Region, ang Hello BIR. Good morning, Gary. Good morning po sa ating mga kasamahan sa Bureau of Internal Revenue number 10. Hello BIR, welcome po sa Radyo Pilipinas. Ito po si Nancy Medjavideo. At ito naman po si Gary Carl Carillo. Binabati po kayo ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Yes, Gary. Thank you very much, Gary. Of course, we're very, we're just modesty aside. Nandito po yung ating mga partners. Maasahan po natin sa Rentas Internas, my friend Rita Palmiano. Thank you very much, Nance. Good morning or Diyos maray na aga albay at sa lahat pong nakikinig sa buong Bicolandia. Ito po ang aming BIR partner, ang Radyo Pilipinas, of course headed by the acting station manager Nancy Medjavideo. Of course ang aming friend din si Gary. Maray na aga po sa Indo. Ngayon po ay kumbaga nagkaroon kami ng launching last week. Yes, my friend. Yes. Opo. So, ngayon ito ang pinakaunang episode namin kung saan magtatalakay po tayo ng isang proseso o kaya mga updates sa BIR. At meron po tayong guest ngayong araw na ito para i-explain sa atin kung ano po ba ang office audit at ano po ba ang pagkakaiba nito sa regular audit. Okay? So, abangan po natin at narito po at ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest who is knowledgeable on this subject matter. She is the Chief of the Assessment Division ng Bicol Region. Let's all welcome Ma'am Imelda L. Moronia. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Thank you, Miss Rita. Ang Ma'am Nancy and Sir Gary. Yes, ma'am. At good morning sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas Albay. Dito po sa Hello BIR na program. Good morning po sa inyo pong lahat. And it's really an honor to be a part of this program. Thank you very much po for inviting us. Yes, maraming salamat, Ma'am Bri and Ma'am Rita. Of course, Gary, ito po ay kauna-unahing live program ngayon sa Radyo Pilipinas. Abangan nyo po ito every Wednesday, 10 to 11. So, Ma'am Rita,
Well, ano bang marami po tayong matututunan. Tutok po kayo dito sa programang ito na Hello BIR. Yes po. Uumpisahan na natin, Miss Nance. Kasi i-discuss natin sa araw na ito, especially yung mga nakikinig sa ating mga taxpayers o kaya yung hindi man, yung mga ibang nagbabalak pa lang na pumasok na magkaroon ng negosyo. So, mai-explain po dito ng ating guest ngayon, si Ma'am Bri, ang tungkol sa office audit. Ngayon, Ma'am Bri, paki-explain po, ano po ba talaga itong office audit? At ano ang pagkakaiba nito sa regular audit? Okay, siguro bago ko talakayin yung kung ano ang office audit, I guess I have to define first kung ano ang functions namin sa assessment division. Kasi ang office audit ay isa po sa mga sections namin sa assessment division. So if you will, lahat po ng revenue regions, 4 po ang sections namin. Kahit saan kayo magpuntang revenue region, 4 ang sections ng assessment division. We have the tax billing section. Siya po ang in charge para po doon sa mga assessment cases. Okay. Yung tax billing section. We have the assessment programs and performance audit section. Dito po siya po ang nagva-validate at saka nagmo-monitor relative po doon sa issuance ng letter of authority. So we have 7 district offices plus po yung office audit section kasi siya po ang investigating office sa revenue region. Then we have the review and evaluation section. We have 7 district offices. Lahat po ng output nila ay mapupunta po sa amin for review. So, bali po, kami po ang check-in balance kung ano po ang output ng revenue district offices. Okay. And last but not the least, of course, the investigating office, yung office audit section. Now, sa katanungan po na kung ano ang office audit section, that is a table audit. Kumbaga, all we have to do is to serve the letter of authority. Okay. However, yung mga documents, they have to bring it over sa office. Bawal po kami doon sa premises nila. Okay. As compared to the regular audit, sa regular audit kasi, you have to serve the ELA sa premises. And aside from that, doon ang documents. Doon mo, kumbaga, susuy-suyin yung whatever documents na ipipresent sa'yo. So, ibig sabihin, pag office audit, yung taxpayer ang pupunta sa opisina. Yes po. Pero naman ito pag regular audit, kailangan yung aming mga revenue examiner na by virtue of letter of authority, sila ang pupunta doon sa taxpayer. So, tama po bang? Yes po. And aside from that, the difference is the timetable to complete the audit. Sige, ma'am. So, office audit, we are given 120 days to complete the audit. However, yung sa regular audit, they are given 180 days to complete the audit. So, mas mahaba-haba Mas ng... mahaba-haba. Okay. May tanong ako dito, my friend, kay Ma'am Bri. Sino yung mga taxpayer na entitled dito po sa office audit and regular audit? How does it differ po, Ma'am Bri? Who are those taxpayer na entitled dito sa dalawa na to na magkaiba ho? Kung sino ang na-audit sa office audit, isa ka doon sa regular. Yes po. Actually, yung office audit, 3 district offices lang ang covered namin. Okay. So we have RDO 65, Naga City. RDO 67, Legazpi City. Okay. And RDO 68, Sorsogon City. Bawal po kami sa island because we have 2 island district offices, yung Masbate and Catanduanes. Yung iba po nag-request kasi ang threshold po namin is 5 million below. So pag ang per ITR nyo po ay 5 million above, hindi po kayo kasama sa amin. Ayun. So may threshold po kami pagdating sa office audit. So napakahalaga po nitong program na to, my friend Raids and Ma'am Bri,
and Gary, na talagang kailangan malaman ng ating mga taxpayers ano to. So parang series ho ito mga kaibigan, tutok po kayo dito sa Hello BIR at ipapaliwanag po ng ating mga maasahan pong opisyal at kawani ng Rentas Internas sa Bicol. Ano, my friend Ritz? Yes. Mhm. Yes, tama ka dyan, Miss Nance. Mhm. So, mas marami pa tayong malalaman dito Yeah. kay Ma'am Bri. Ma'am Bri. Yeah. Na sino, paano pa ang process nito? Mhm. Yung ginagawa ng sa Okay. office audit. So under the office audit section, na-request po kami ng issuance of ELA. So bale, doon po sa 3 district offices, ang dalawa po ng klase ng taxpayer, we have mandatory cases and we have the priority audit cases. Okay. Under the mandatory cases, dito po paplasok yung sinasabi natin na discrepancy notice. Mhm. Saan galing po itong discrepancy notices? Galing po ito sa ITED, sa National Office. Sila po ang na-deploy dito sa amin for reconciliation. Okay. So, bale, pag nagpa-issue po ng ELA kung minsan, may nauunab na pong discrepancy notice. Galing po yan sa ITED. This is now the what you call the Audit Information Tax Exemption and Incentives Division. Once kasi po nagpa-issue ng ELA, dadaan po yan, may division kami, yung Business Intelligence Division. And mapupunta po yon sa ITED. They will generate the data. Sila po ang babato sa amin. I-deploy yan po sa amin bago po kami makaproceed. Okay. So, aside from the ELA, naka-attach po sa ELA yung mga checklist of documentary requirements na dapat po compliant ng taxpayer. Okay. Ma'am Yes. Bri, para maintindihan po ng ating tagapakinig. So, explain na, ano itong ELA? Kasi Yeah. tinatawag ELA. Ito po ang cloth ng revenue officer para po makaimbestiga. Okay. So, that is Electronic letter of authority. Electronic. Generated po siya sa system na. Electronic letter of Letter of authority. enhanced. Yung po ang tinatawag niyan, Opo. ELA. ELA. That is an authority para po sa revenue officer para makaimbestiga. Yeah, ma'am, curious na ako, ma'am, Bri, dito sa il kasi this is new for us, no? So, mahalaga talaga itong ma-discuss po natin. Minsan, baga, ma'am, iisipin nila, is this, kumbaga, pag nabigyan ka nito, kailangan ba silang, ano bang dapat gawin agad nila, na, kumbaga, for example, sa isang unang taxpayer, makatanggap ka ng ganito, is it alarming? Is it, dapat siya matakot? Anong dapat take niya po dito? Okay, thank you, Miss Nance. Yeah. Kasi kung minsan, pag nag-serve na po yung ELA, karamihan po ng nasa office audit ay yung mga virgin. First-timers. Mga first-timers yung mga Talaga? nanandyan. Kasi, used na po sila na yung malalaki lang Okay. ang nag-imbestiga. Since ngayon Okay. po, binigyan kami ng parameters. Pag nagpa-request po kayo ng issuance of ELA, 30% of the request dapat po mga bago. Hindi pa sila na-audit within 3 years and 70% po dapat ng request mo, yun yung luma. Ayun. Pero so far naman po sa amin dahil office audit, karamihan po ay nakakarating kami almost 100% ay very bago. good. Kasi ito po yung mga maliliit. So maganda to, ma'am. Kumbaga, sa mga taxpayer na maka-receive nito, hindi sila dapat magtaka or matakot because it's part of the process. Yes. Parang beginner, no? Siyempre, baga pagsimula, pagbaguhan ka, ay, ano to, 'di ba? So this is very, kumbaga, friendly po ito. Yes. Napaka-friendly approach ito ng Rentas Internas. Ano, ma'am, Bri? Yes po. Okay. My friend, Ngayon, Ritz? oo, sige. Ito, Miss Bri, halimbawa, syempre, na-issuehan na yung ating taxpayer ng ELA or Electronic Letter of Authority. Paano kung na-assess at kailan dapat ito bayaran? Ayun. Okay, thank you, Miss Rita. Marami namang opportunity na ibinibigay. So, after the issuance of an ELA together with the checklist, we will now issue, kung hindi pa nag-comply yung TP yung taxpayer, we will issue now the reminder before the subpoena juris tecum. Previously, sa dati namin na memorandum,
hindi ito reminder before issuance of SDT. Dati po, second and final notice ito. Okay. Pero binago nila ng operations memo because of the ISO. Ginawa nilang reminder letter before the issuance of SDT. Pag hindi po nag-comply, walang sinubmit yung taxpayer. Ayun. So, ibig sabihin, pag may na-office audit, first, ito ang tinatawag na natin na first letter Opo. before mag-proceed doon sa subpoena, Yes duces po. tecum. Kung hindi nag-comply ang taxpayer. Yan, maganda yan, Ma'am Bri. Talagang pateko gani na educate ako dito, Ma'am. Sige po. Pwede ka na pumasok ng business. Pwede na tayo magnegosyo. Anong negosyo natin, Gary? Pwede. Naiintindihan na. Pwede na kayo magtayo ng ng another radio station. Hindi po. Kukumpetensya na tayo sa Radyo Pilipinas. Yes po. This is quite interesting talaga and very informative. Yes, Ma'am Bri. Okay, then after that, pag hindi po, syempre, kung minsan, hindi pa rin na-comply. So, our next process is, i-recommend namin sa legal division namin for issuance of the subpoena juris tecum. Ayun na po yun. Mind you po, dapat mag-appear doon sa legal division kasi mahirap po makasuhan ng failure to obey summon. Ayun. Mahirap po yun. Di ba, Ma'am, may may prescribed period naman? Yes Oo. po, 14 days to submit. 14 days po Yes po. siya. Ayun. Upon receipt of the SDT. Matagal-tagal Within naman 14 days po, dapat mag-appear kayo sa legal division. Ayun, okay. Pero Ma'am Bri, kailan dapat mag-comply ang taxpayer kapag naka-receive na nitong yung first notice nga before the issuance of subpoena duces tecum? Ilang days sila? Pag na-serve na po yung ELA, dapat po mag-submit sila ng document. So after that, we have the reminder before issuance of SDT. Pag hindi pa po sila within 5 days, so we will proceed now with the issuance of the SDT through the legal division. So ma'am, sundan ko lang po ito because ito talaga lalo sa mga beginner po, bagong negosyo, maliliit na negosyo. So, more or less ma'am, sa assessment po ninyo in your division with these cases, medyo dun sa mga new beginner or mga baguhan, neophyte, kumbaga, small businesses, kumusta yung response po nila dito na talagang napaka klarado po yung ginagawang ito na ito, they're also guiding and helping them na para makomply po ito, Ma'am Bri. Okay, sa totoo lang ma'am, mas maganda nga kung bago. Yung virgin pa. Kasi talagang na-comply sila. Ay, wow. Talaga. Maganda po Opo. yan, no? Ang sabi nga ni Sir, pabilisan lang ng turnover para matapos yung case. So, ang ganda talaga ng attitude, In all ma'am. honesty, yes. Yung mga new, yung mga, kumbaga, yung mga bago, mas compliant sila. Oh. Mas madali silang napunta. I do not know. Di ko alam kung because of na-alarm sila. Opo. Yung fear nila. Kasi mahirap po pag nakarating na kayo doon sa warrant. Ay, That's the last. Iyon, Sa ma'am, collection sunod. yun. After legal, warrant na. No. Ay, hindi pa po. May opportunity pa nga sila Ay, na yes. ibinibigay. After the SDT, so pag napareceive na yung SDT, napunta na sila sa legal, it's now the legal na ma-instruction sa amin whether to assess based on best evidence obtainable or to continue with the audit. Ay. So, mahintay po kami kung ano ang instruction ng legal division. Ibabalik po sa amin yung case docket ng legal division. Sundan ko to, ma'am, and Gary, Miss Reeds, and Ma'am Bri. Maganda to kasi dun sa sinabi yung more or less 100% compliant po yung mga baguhan na to. At least ngayon, yung mga nagsisimula pa lang talaga, hindi na sila magtaka. It's part of the process. Yes po. Yes po. Okay po. Miss Reeds. Okay. Siguro itong dinidiscuss ni Ma'am Bri na after nitong ELA, kailangan kung kailan mag-i-issue ng SDT. Magkakaroon din tayo siguro nito, Nance and Gary, ng separate episode din ng topic dito para sa para maintindihan at masundan ito ng mga taxpayer kung ano ang sunod-sunod na mangyayari, no? Yung mga process. Okay. Okay. So, can I continue? Yes, ma'am. Okay.
So after na ibalik sa amin ng legal division, yung case docket, we will now proceed with the notice of discrepancy. So if-furnish po namin, papareceive din naman namin uli sa TP, meron na po yan na result. Kumbaga, may audit findings. Okay. Miss Bri, ano ano ang nakapalaman dito sa notice of discrepancy? Andiyan na po yung findings, yung computation, Okay. kung anong mga taxes ang dapat nyong bayaran under the notice of discrepancy. However, if the taxpayer failed to pay, dyan pa lang sa NOD, i-recommend na po yan dyan sa amin sa Revenue Region under the Review and Evaluation section for the issuance of the preliminary assessment notice. Ma'am, sundan ko to, Ma'am Bri, notice of discrepancy. More or less with this, ano yung kalimitan na nakikita po sa discrepancy nitong report na itong mga beginner nitong taxpayer po natin sa small businesses? Kuminsan kasi yung awareness nila Okay. warning, wag po tayo, tin-based kami. Okay. Wag po magpagamit ng tin. Ayun. May mga Kasi ganon? we have this what you call pre-processed relief data coming from the National Office. Saan po ba galing itong relief data? Galing naman ito sa summary list of sales at saka summary list of purchases na quarterly po sinusubmit ng mga taxpayers. Required po sila, kaya nga po mataas ang penalty namin pag hindi kayo comply. Okay. Quarterly po ito. Aside from the halimbawa, hindi kayo nag-file electronic kasi ito yung Submission. yung submission. Opo. Sa district offices po ito. Once na hindi po kayo nag-file, ang maximum penalty is 25,000. Oh, malaki yun, ma'am. Oh. Kaya mas mahirap po yun. Aside from the penalty, you are still required to submit. Kasi galing po dito ang relief data. Gaya po ng sinabi ko kanina, after the issuance of the ELA, na-generate po sila sa National Office yung data center namin. Once ang team nyo po ang na-capture, definitely i-deploy yan sa amin kasi alam na po nila na may issuance of ELA. So, napakahalaga, ma'am, yung tin na yon. Yes Non-transferable talaga yon. Yes po. Walang magpapahiram. Yes. Pahiram mo, Gary, yung Oo, tin kasi mo kung dyan, minsan bawal. pinapagamit nila Ay, mayroon, without ma'am. their knowing. Oh. Na hindi nila alam kung ano ang magiging consequence. Ayun. Meron kaming isa, Yeah. as an example, hindi niya alam. Bottled water, Oh. kasi ngayon ma'am, para maka-discount kasi in volume. And yet, hindi niya alam. Nang ma-generate yun ng national, ng data center, syempre, lalabas doon, purchases niya yun. Yeah. Sabi ko, mas mahal pa kako yung babayaran mo kesa na discount mo. Correct. Imagine the entire market of the municipality. Siya ang nagpapabili ng water. Oh, imagine. Bottled water. So, talaga, ma'am, ito lang talaga, Miss Riz, Ma'am Bri, and Gary. Importante, parang yung ID natin, wag mong ipapahiram. Yes. Oh. Tin-based kasi kami, ma'am. Tin-based, yeah. Personal account. Yeah, Yes personal po. account natin Kahit yan. yung mga, yung mga sa construction. Ganon din. May mga yung subcontract, mahirap po Ayun. yun. Opo. Pag na-audit mo, chances are na, syempre, ang ma-appear yung pangalan mo. Kasi sa'yo yung contract eh. Yeah. Ikaw ang Diba? winning bidder. Team-based, opo. Oh. Naka-team-based. Syempre, sa kanya yun. Okay. So, ngayon, medyo Magkano matulog yung mga royalty Ma'am Bri na yung mga tatanggap niya? subcontract. Konti Ayun. yun. Mas mataas pa yung babayaran niya kaysa royalty na tanggap niya. Tama. Kaya Narinig ko yan. mahirap po yun na magpagamit tayo ng tin. Yeah. Yung mga Opo. resibo. Ayun, sa din Opo. yun. Okay. Tama. Gary, may tanong Si ka Gary kay may tanong. Ma'am Bri? Yes Marami po. akong natututunan, ma'am. And yung Maganda nga eh. pillar din Thank you. talaga ng BIR na digitalization, talagang na-apply na po ngayon. Talagang ibang-iba na po yung process at sistema na mayroon po ang Bureau of Internal Revenue. Kaya talaga sa mga nanonood, live po tayo sa Radyo Pilipinas Albaya ng Hello BIR, at ito po yung kauna-unang pagkakataon na talagang naimbitahan natin ang ating guest ngayong umaga. At ngayon, ma'am, patuloy natin ang ating talakayan po sa ating Hello BIR dito po sa BIR
Bicol Region, Revenue Region 10, Bicol Region at ng Radyo Pilipinas Albay. Si Ma'am Ritz, ano pang mga susunod nating talakayan ngayon? Okay, Nance. Thank you. And Gary, salamat. Napakagandang opportunity nito. Of course, initiated ito by our regional director. Yes. Good morning, Sir RD. Si Kadangen. And the whole BIR Bicol, my friend. Na very yes. supportive sa ganitong gusto kasi niya yung parang mas madali maintindihan ng ng ating mga taxpayer kasi this is also in line with our yung ease of doing business. Correct. Para ipaabot sa mga tao kung ano ba ang proseso na ginagawa ng BIR at para mas naiintindihan nila the moment na nag-visit sila sa BIR office, parang alam na nila yung kanilang gagawin. Okay, Ma'am Bri, meron ka pa pong idadagdag? Okay. Kanina di ba na-mention ko yung dalawang group Apo. ng mga taxpayers na pwedeng pa-issue ng ELA pag nag-request po ng issuance ng ELA. Ito po yung sinasabi natin kanina, yung mandatory. Pag sinabi mo pong mandatory, KRD po ito. So, kumbaga, ang nakapalaman po dito yung may mga discrepancy notices. Ito pong discrepancy notices ay galing po ito sa National Office, sa data center namin, na dineploy dito po sa amin sa Revenue Region, sa Bicol Region. It's because the taxpayer is registered dito po, within the Bicol Region. Okay. Iyan pong discrepancy notice. Ang isa pa po under the mandatory, bago po ito under 36-2025, ito po yung tinatawag nilang input tax carry over. Kumbaga wala po silang binabayaran, it's because palaging naka-negative. So, magiging candidate po kayo niyan for issuance of ELA. Kasi syempre magtataka naman wala kang binabayaran. Fino-forward lang yan ng fino-forward. Kini-carry over sa next accounting period. Okay. So, once ganun ang syempre magtataka. So, it is one of the cases na nandoon sa mandatory. Okay. Tama. So, explain mo ito siguro. Makikita talaga, ma'am, kung may mga System-based discrepancy. na rin kami. Yes po. Once kasi, hindi lang naman kami basta-basta napa-issue ng ELA, di ba? So, before ka ma-issuehan ng ELA, we have to evaluate kung ano ang tax consequence. We have the system. Okay. May IRIS kami. We have the ITS. So, bali, nakikita na po sa system. Explain mo, Ma'am Bri, yung ano yun na. Yeah. Yung payment nyo, nare-reflect po yan doon sa integrated tax system namin, yung sa ITS. So, lahat ng payment po napasok doon. So, bali, makikita namin kung ano na. Once na candidate kayo for issuance of an ELA, hindi naman kami basta-basta issue. We have to evaluate kung may mga tax consequence. Kasi baka mamaya, mas malaki pa yung cost namin kesa sa makokolekta namin. Correct. Tama, ma'am. Sige po. Hindi laging sugod kapatid. Opo. So, pa-explain mo yun, ma'am. Baka mas malaki pa yung cost na i-incur ng mga taga-BIR kaysa doon as compared mo sa po masisingil. sa paghabol sa kanya. Opo. Kaya, we have to evaluate. Ina-analyze din po namin bawat taxpayer bago po kami magpa-issue ng ELA. Okay, ma'am. Kung ano yung tax consequence na makukolekta namin doon. Emphasize natin siguro, Ma'am Bri, yung doon sa input tax na yung taxpayer halos wala laging binabayaran. Ayun, tama. Kaya sila talaga yung talagang dapat mas-subject lagi sa audit. Kumbaga, ma'am, nakita doon. Naku, mukhang wala tong binabayaran si Mr. A. Applicable po ito sa value-added taxpayers. VAT. Diba? Whatever is your gross sales or your gross receipts, diba, subject to output tax, less the corresponding input tax. However, saan ba kukunin nila yung input tax? Based doon naman sa mga suppliers nila na VAT registered. Kasi pag hindi po VAT registered, definitely, hindi po siya dapat subject sa input tax. Hindi kayo doon makaka-generate. This is an indirect tax. Kaya lang kung minsan, yan din ang nagiging problema ng ibang taxpayers. Ayaw nila. May resistance kung minsan. Kaya ngayon, isang project po dito sa Bicol Region is the conversion of a non-VAT taxpayer to VAT taxpayer. Conversion po.
Kasi bakit may ceiling tayo dyan? Yes po. Yeah, pa-explain ito, ma'am. 3 million and above, dapat po VAT registered po kayo. Mahirap po kasi pag na-audit na kayo, tapos all of a sudden, mas more than the 3 million yung gross receipts or your gross sales, wala po kayong input tax without the benefit of the input tax. Why? Kasi hindi po kayo VAT registered. Sayang ng 12% based doon po sa mga purchases, sa mga suppliers ninyo na VAT registered. Anong dapat gawin po ng isang taxpayer na sa kanya tingin niya more than na siya doon pero non-VAT pa siya? Then ngayon, sa tingin niya, basic kasi honest naman siya o nakikita niya talagang VAT na ako, anong dapat gawin niya, ma'am, para ma-inform yung BIR? Okay. Dapat siguro doon siya sa district office na jurisdiction, doon siya naka-register, i-update niya yung registration niya. Kasi mahirap po yun. Kasi thereafter, pag namomonitor naman siguro nila kung ano ang sales, di ba? Opo. So, pag sa tingin nyo, more than 3M kayo, it's better to register as VAT. Ma'am, may tanong ako, sundan nga. What if, siyempre, VAT na siya? Then may nagkataon, medyo nag-slow down sa business niya, naging non-VAT siya na ulit. Paano po ang advice dito ng guidance ng BIR sa kanila? Option nyo yun. So, choice nyo po yun. Mag-i-inform If you din. will, ibabalik nyo sa non-VAT or you proceed VAT. Anong advantages and disadvantages once he opted to lower or i-maintain po ito? Sa non-VAT kasi, we have the 3%. Automatic po. Okay. So, bale, if your gross is 2.9, multiply it by 3%, yun po, agad-agad ang tax due nyo. Sa VAT, no. Why? Alimbawa, nag 3.5 ka, times 12%. Kasi yun ang resistance nila, mataas daw yung 12. Okay. Hindi nila nakikita yung input tax. Halimbawa, yung mga suppliers mo ay VAT. Definitely, kung 2.2 million yun, times 12% din yun. O, i-deduct mo doon, whatever is your So, output. pwede i-pass on? Oh, yes po. That's Ayun. Hindi nila nakikita Dapat yun. talaga ako mag-aral nito. Gary, Yan, medyo heavy to, ma'am. Talaga, dapat ma-educate talaga yung ating taxpayer about this. How they can be, maganda pala to. Dapat alam nila to. Opo. Di po ba, ma'am? Yes po. Kung minsan nga, na-advise kami sa taxpayers during the audit Yes. na dapat po kaho, even if you have an accountant or a bookkeeper, hand in hand kayo, hindi pwede na, although, naiintindihan namin, kaya nga kami nag-hire. Diba? Pero kung minsan kasi, ang mas mabuti, kung hands-on kayo. Okay. Hand in hand. Kasi Tama. kung minsan baga after a year, saka kami nag-audit, wala na, patay na yung bookkeeper ko, andun nga sa kanya lahat ng papers. So, paano ka? Correct. Tapos kung minsan, sa nakikita namin, ang return nila, ang email ad, hindi sa kanila. Kasi kung nag-file ka, kasi ngayon, di ba, online na kami lahat. Opo. We encourage lahat ng taxpayers na to file online. Ang nangyayari, ang email ad ng bookkeeper, email ad ng accountant. So, balik, hindi nila natatanggap kung ano yung mga returns. Kasi you can generate it from your email account. Dapat pala, ma'am, copy furnace yung may-ari. Alam ba, for me, ako, negosyante ko, Gary, dapat yung final ng aking accountant, mayroon din ako, ma'am. Yes. Yung galing sa BR. Yes. Parang, yung anong kahit tawag yung doon? mga resibo. Ma'am, si Gary, explain mo nga, Gary, yung parang na-notify din ako doon sa parang na-send sa akin, sinend ng COA, ng audit ng aking accountant, na-send sa BIR, then ako notified din ako. How do you call that? Sa parang, anong pagsisend nun? Copy furnace ba? Or tama ba yun? Parang sent to many. Parang kaming tatloan niya, pwedeng nagkakaalam ko yun. Yes, Maganda po. yun, ma'am. Kasi sometimes, pag hindi mo talaga alam, what if ganun nangyari? Opo. Saan natin Kung hanapin? minsan, hindi sila ng bookkeeper, umalis na yung bookkeeper,
bookkeeper, Opo. panibago na naman. Ayun. O, yun ang nangyayari. Dala niya yung lahat ng resibo. So ito ang mahalaga, ma'am. Dapat talaga matutunan ito. Nagbe-business ka, alam natin ito. Yes po. Pero ito talaga yung paraan. It is talagang magandang informed po tayo. Yes, ma'am. Sabi ko nga po sa kanila, 'di ba? Once kasi kung minsan ang na-file ng return is the bookkeeper, Opo. 'di ba, or the accountant. Sabi ko dapat after na nag-file siya, i-insist mo sa kanila, nabigyan ka ng kopya. Okay. Okay. Yan. 'Di ba? Kasi dapat meron ka ring file. In other words, ma'am, dapat before niya i-file, alam ko. Yes po, kasi Diba? pipirma ka, under oath ka doon. Diba, Gary, ang accountant ko, Gary, bago mo i-submit, pakita mo muna sa akin. Yes Ay, po. tama. Yes, ma'am. Maganda Kasi, yun. di ba siya ang napirma? Opo. Under oath ka nang pumirma ka doon. Kaya nga, palaging yan ang sabi ko, alam mo ba ako ito, ma'am? Yes, ma'am. Bakit niya ako loss? Sabi ko, andun yung accountant ko, siya ang nag-file niya. Yes, yes. Parang ganun. Di dapat aware ka kako, ma'am. Remember, ikaw nakapirma dito. O Correct. under oath ka. Oh. It shows na nabasa mo ito. Nakita mo ito. Ito nga din, ano ko, Gary, makat ko, ma'am. Kasi usually, igwa na tayo mga e-signature. So, medyo maingat ako magbigay sa e-signature, po. ma'am, Bri. Yes po. Sabi ko, teka, antayin na lang ako, pipirmahan ko ng mano-mano. Kasi ayoko bigla nagbibigay ng e-signature. Bigla na lang nilagay doon, di ko alam. Nandun na pala yung e-signature ko. Ang problema Thank you kasi, doon, ma'am. yes po, ang problema kasi kung minsan, kung kailan due date, saka ibibigay. Oh, yun. Saka maghahapon. Ayun. Papapirmahan. Eh di syempre, hindi mo natitingnan. Deadline Pipirma ka. mentality. Deadline. Yan ang mahirap pa. Kasi kung minsan kung kailan mag-go, April 15, saka. Yeah. Saka lang. Saka lang ibibigay. Marami tayong natututunan, ano ma'am? At yan po, nagpapatuloy ang ating programang Hello BIR at pansamantala nating bibitinin yung mga nanonood ngayon sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Gayon din po, cross-posted itong programa natin sa Bureau of Internal Revenue RR10 o BIR RR10 official Facebook page. Pansamantala pong magpapaalam muna ang Hello BIR at magbabalik kami mamaya-maya lamang makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Para tumulong sa pamilya. Pero sa ALS, natagpuan ko ang bagong pag-asa. Paano natustusan ang ALS? Sa pamamagitan ng inyong buwis, ang bawat sintimo na binabayad nyo ay may malaking epekto sa aming buhay. Ang buwis nyo ang nagbigay sa amin ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa bawat libro, aralin at pagsusulit, naalala ko ang inyong sakripisyo. Kaya taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagbabayad ng buwis. Muli, maraming salamat po. Ang aking tagumpay ay tagumpay na rin ninyo at mabuhay ang mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Salamat taxpayers, nang dahil sa buwis ay laking tulong ito lalo na sa tatay kong may sakit. Laking tulong ito. Ang iyong mga buwis ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan.
Sa mga may sakit na naospital, ang libreng gamutan at bayarin ay isang malaking biyaya. Ang iyong mga buwis ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na makabalik sa kanilang mga pamilya. Muli, maraming salamat sa taxpayers. Ang iyong mga kontribusyon ay hindi lamang nagpapatakbo sa gobyerno, kundi nagbibigay din ng pag-asa at pagkakataon sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Salamat taxpayers na dahil sa buwis ninyo, ako ay nakapag-aral ng libre sa isang sikat na universidad dito sa aming komunidad. Napakalaking tulong po ng inyong mga tax upang kami ay makapag-aral ng libre at makamit ang aming mga pangarap. Kaya po, saludo ako sa inyong lahat nang dahil sa buwis ninyo, marami kayong natutulungan hindi lamang ang ating komunidad, kundi ang maraming estudyante na katulad ko na salat sa hirap upang makapag-aral ng libre at matupad ang aming mga pangarap. Kaya bilang pasasalamat po sa inyo na aming mga mabubuting taxpayers ng lipunan, ako po ay nag-aaral ng mabuti upang sa gayon ang inyong binabayad sa aking pag-aaral ay hindi nababaliwala. Kaya naman po, maraming salamat po sa inyo at sana'y patuloy po kayo na maglingkod sa ating lipunan. Salamat, taxpayers. Nang dahil sa buwis, nakakatanggap ako ng mga libreng binhi at fertilizer mula sa DA. Bilang magsasaka, malaking tulong at kagaanan ang mga libreng asistensyang ito ng pamahalaan. Natutugunan ng gobyerno na nanggaling sa buwis ng sambayanan ang pangangailangan katulad kung nasa laylayan. Kahit mahirap at nakakapagod magbungkal ng lupa, mag-araro at magtanim bilang isang farmer, mas ginaganahan akong gawin ang trabaho ko sa bukid. Alam kong ramdam ang magpakalingang suporta ng gobyerno na mas pinagtitibay ng buwis ng bawat Pilipino. Kaya maraming salamat po, taxpayers. Tunay po kayong mga bayani. Mabuhay po kayo, taxpayers. Dahil sa buwis, naroon akong dekalidad na edukasyon. May maayos pa akong silid-aralan na pinapasukan at na-enjoy kong pumasok kasama ang... Salamat taxpayers. Nang dahil sa tax, nagkaroon ako ng pag-asa. Alam nating hindi lahat ay may pagkakataong makapag-aral sa Nagbabalik po kayo sa pinakabagong programa ng Radyo Pilipinas Albay. Ito po ang Hello BIR. Kaya naman ngayon meron tayong exciting announcement para po sa lahat ng creative at gustong mag-share ng kanilang positibong karanasan tungkol po sa pagbabayad ng buwis. Ito na po ang pagkakataon para manalo. Inihahandog ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 10, Bicol Region at ng Radyo Pilipinas Albay. Ito po ang Salamat Taxpayers Real Making Competition. Para po malaman ang buong detalye, nakapost po ito sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay. Ayan po, naka-flash po sa ating screen. At gayon din po, mapapanood po ang mga entries sa Bureau of Internal Revenue Region 10 Bicol Region official Facebook page. Ibisitahin lamang po ang aming official Facebook page. Naroroon po ang aming mga inihahandog na mga entries mula sa iba't ibang sektor. Mapabata, matanda, magsasaka, medical workers, PWDs, OFWs at iba pang interesadong individual o grupo. Bukas po itong kompetisyon para sa inyo. Yan, tama yun, Gary. And tama yun. Doon po sa mga interesado, well, talagang sayang yung pagkakataon. Ma'am Ritz and Ma'am Bree. So Ma'am Ritz, ano bang update natin? Okay, thank you Miss Nance. Salamat sa inyo dahil sa patuloy nating partnership dito sa Hello BIR at saka yung Salamat Taxpayers ng Dahil sa Buwis. Inaanyayahan po namin kayo na mag-join dito. Lahat ng sektor ay pwedeng mag-participate. Kung ano pong benefit ang naibigay or naidulot ng buwis. Kaya po tinawag natin itong
Salamat taxpayers nang dahil sa buwis, kami ay naging ganito. Yan. Okay. So, meron pang karagdagan, Miss Nance, sa ating guest, si Ma'am Bri. Yes, Ma'am Bri. Okay, thank you, Miss Rita. Magpapaalam na ba tayo? Anyway. Parang bitin, no? May susunod pa. Yes, meron pa. Okay. So, maraming salamat po, Ma'am Nancy, Sir Gary, and syempre po sa director namin, si RDV, for this program, Hello BIR. And thank you for inviting me through Miss Rita for this session. Kasi ako yata ang nauna. Kayo, ma'am, ang okay, thank first you ha. guest Salamat. natin. At para Thank po you. sa ating mga taxpayers, lahat naman tayo taxpayer, di ba? Yeah, correct. Of course. Comply lang pa po tayo. A well-informed taxpayer is a compliant taxpayer. Maraming salamat po. Thank you very much for the invitation and God bless all of us. Thank you. Thank you, Ma'am Bri. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po dito po sa Radyo Pilipinas. At gayon din po, batiin natin yung mga nanonood ngayon dito sa ating live stream sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay at ng BIR RR 10 Bicol Region. At gayon, ayan ma'am, pasadahan natin na to, ma'am. Good morning sa ating mga nanonood, kay Jennifer, sa ating mga kasamahan po dyan sa BIR RR10, dyan po sa Legazpi City, Albay. Ayan, magandang umaga po. Then po, mapapanood po ang Hello BIR tuwing Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Okay, Gary, si Ma'am Reed sa kanyang finale message ngayong first episode natin dito sa ating studio. Ma'am Ritz. Okay, thank you, Miss Nance. Gary, maraming salamat sa ating patuloy na partnership at we are looking forward na marami pa tayong mga project na gagawin sa susunod. Basta nandyan ang Radyo Pilipinas. So, sa ating mga tagapakinig sa buong Bicolandia, magtutok po kayo sa every Wednesday para po dito sa Hello BIR. Nandito lang po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat Ma'am Ritz, Ma'am Bri, Gary. So siguro dahan-dahan na tayo magpapaalam sa first episode na to ng ating Hello BIR. Gary? Ayan po, maraming salamat. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Hello BIR. Lahat ng yan para sa bagong Pilipinas. Ito po si Gary Carcarillo. Gary, sa pasalamatan din natin yung ating social media team, yung ating engineering team, of course, buong RPA and BIR Region 10 sa pamumuno ni Director Kadangin. Sir, thank you very much. See you po sa mga susunod nating talakayan episode po dito sa Hello BIR. Maraming salamat. Hanggang sa muli, Gary. Muli po, magkita-kita tayo sa susunod na episode. Ito po ang Hello BIR! Maray na aldaw, Bicolandia. Ako po si V. Kadangin, ang Regional Director ng BIR Bicol. Nais ko po sanang anyayahan kayo sa aming bagong programa sa radyo na pinamagatang Hello BIR. Sa programang ito, dito po natin pag-uusapan ang iba't ibang plano at mga proyekto ng BIR, pati na rin ang mga karaniwang tanong at concern ng ating mga taxpayers dito sa region. Gusto po namin gawing mas malapit at mas bukas ang aming serbisyo para sa inyo. Sa bawat episode, magbabahagi kami ng mga updates, tips at paalala tungkol sa pagbabayad ng tamang buwis. At syempre, makikinig din kami sa inyong mga hinaing at suhestyon. Kaya mga kababayan, samahan ninyo po kami dito sa Hello BIR, ang programa kung saan mas pinadadali at pinapalinaw ang usapang buwis tungo sa maunlad na Bicolandia at buong Pilipinas. Mabalos po at tara na! Makipagkwentuhan tayo dito sa Hello BIR! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para
sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,